Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Libra, we have goal. Ayan. So, mukhang pinapakita sa inyo dito, Libra, ng divine, no? Paalala ito sa iyo na focus on your goals. Diba? Meron kang goal sa ngayon, focus on that. Take an extra effort para ma-achieve mo yan. Diba? Kung ano man yung ina-expect mo dito, you know, you can make it happen. Kailangan mo lang yan na pagplanuhan, maigi, mag-take action ka, mag-persevere ka, sipagan mo, at mararating mo yan kung ano man yung goal ninyo. Okay? So, we have justice. Justice will be served, Libra. Maaari na ang iba sa inyo rito is going to, maaari na ang iba sa inyo is going to makukuha ninyo ngayon kung ano man ang inyong pinaglalaban. You know, whatever it is that you are complaining about, ano man yung nirareklamo ninyo, makukuha ninyo yung kasagutan, makukuha ninyo yung solusyon, yung ganon, at balance, no? Magkakaroon na din ng balance. So, this is also your energy. Makukuha mo na rin yung balance sa buhay mo. So, may babalik mo na din yung kaayusan, kumbaga. You know, you are getting what you deserve as well. No? So, kung ano man ang effort na binubuhos ninyo into something, so makukuha mo din yung resulta nito, yung bunga nito. So, what else? We have illness. Warning ito sa inyo na alagaan mo din ang inyong sarili. Huwag puro trabaho or huwag puro kung ano lang yung, kunyari, negosyante kayo. Huwag naman puro negosyo. No? Yun lang ang focus ninyo. You also need to give yourself time to breathe. Kailangan mo din magpahinga. Kailangan mo din na mag-replenish ng lost energy mo. Kaya, gawin mo yon, alagaan mo yung sarili, put yourself or your well-being on top of your priority para na maiwasan mo na magkasakit ka. Para kung meron man kayong mga nararamdaman physical discomfort na ganito, may mga illness, so at least maaano mo siya, magi-improve, no, yung inyong sitwasyon, mas gagaling ka na. Alright? Or mas mabilis kang gumaling. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, what else? We have protection. Ayan. So, parang crystals ito, no? Pwede na this is an invitation para sa iba sa inyo, Libra, na if you would like to carry extra protection sa katawan ninyo, you can also wear crystals, no? If you are only into crystals, kung naniniwala ka sa metaphysical properties, no, na tinataglay ng isang crystal, so pwede, no, na baka interested kayo or baka ang iba sa inyo talagang gumagamit na kayo ng mga protective stone. Ano yung mga protective stone na pwede ninyong bitbitin, no? Pwede ninyong isuot kasi may mga ano na ngayon may mga jewelry na, diba, na made of stones and crystals. So, isa sa mga powerful na protective stone that you can carry with you or wear is black tourmaline, no? Black tourmaline also is known to ward off negativity, diba? Kahit EMF, no? Maglalagay ka lang ng piece of black tourmaline na malapit sa mga gadgets niyo, malapit sa computer mo, malapit sa TV, sa mga appliances na madalas ninyong gamitin. Nakakatulong 'yun na mag-absorb ng EMF. Okay? And then sa katawan mo, no? Kung nagsusuot ka kunyari ng bracelet or sa pocket mo naglalagay ka ng black tourmaline, that can also help, 'di ba? Additional protective shield mo yan para sa mga negativity. So, black obsidian, yung mga ganon, no? Any dark, no? Yung mga itim, black onyx, no? Those are just some of the protective stone na po pwede ninyong gamitin. Okay? So, and also, this could be a reminder para sa iyo.
na wag kang matakot, wag kang mag-alala kasi divinely protected ka. Feeling ko paalala din ito sa inyo, maaring lagi din kayo nagdadasal sa divine for protection. So we have forgiveness. This is really beautiful kasi maaari na meron na kayong willingness ngayon to forgive. Maaring willing na kayo na magpatawad sa mga taong nagkamali sa'yo, mga taong nagkasala sa'yo, sa mga taong merong mga shortcoming sa inyo. So maaari ngayon willing na kayong patawarin ang mga ito, and this is good, kasi yung forgiveness, diba, hindi natin yan ginagawa, hindi natin yan ginagawa to para sa kanila, but we are forgiving them because we are doing ourselves a favor, na maalis na yung bigat sa dibdib natin, maalis na yung galit, emotional baggages, wounds, sa natin, sa loob natin, kaya tayo'y nagpapatawad, diba? So that is good, that is a good move para sa'yo, para na makapag-move on ka na sa sitwasyon na, alam mo yun, yung may nagpapabigat sa dibdib mo. So we have growth, ayan, maganda to, kasi papunta ka na sa pag-thrive, papunta ka na sa pag-asenso, sa pag-prosper. Pwedeng growth ito sa negosyo mo, pwedeng growth ito sa career mo, pwedeng growth ito sa pwedeng growth ito din sa personal mo, personal na bagay, personal na aspeto, Libra, pwedeng growth mo yan dyan. Possible din na yung growth na to could be growth sa business, diba? Yung ganon. So good luck sa'yo. So we have passion, wow. So feeling ko dito ang iba sa inyo, since this is a rose, possible na yung passion ito na nararamdaman ninyo towards your person, loved one, sa romantic partner ninyo, pwedeng ganon, or yung passion ninyo sa relationship itself, na maaaring buhay na buhay sa ngayon, heightened sa ngayon, pwedeng ganon. Pwede rin na yung passion ninyo ito buhay na buhay, doon naman sa kunyari sa business ninyo, sa mga ginagawa ninyo, sa career ninyo, pwedeng you are also going to express your passion sa mga areas of life na yon. So siguro sa ngayon talagang masipag ka, super tiyaga ka, super ginagalingan mo, 'di ba? Yung super ginagalingan mo yung trabaho mo, pinapakita mo kung gaano ka ka-passionate, 'di ba, sa inyong trabaho, something like that. But kanina pa pinapakita sa akin, binabalik ng guides ko yung mata ko dito sa illness. Baka hindi ko to na-discuss kanina, so okay, let's get into it. So baka ang iba sa inyo, Libra, this is an eye opener para sa inyo, okay, na alagaan ninyo ang inyong sarili. This could be a wake-up call para sa inyo kasi baka sobra kayong focused sa goal ninyo, diba? Sa growth ninyo. Kaya, maaaring na-overwork kayo. So, this could be a wake-up call para sa iyo, na walang masamang magsipag, magtrabaho ng magtrabaho, pero dapat binibigyan nyo din ng panahon yung sarili ninyo na makapag-replenish ng lost energy, maalagaan ninyo yung kalusugan ninyo, diba? Ma-maintain ninyo na maging on top of your health kayo lagi para hindi kayo umabot sa ganitong sitwasyon na magkakasakit kayo. Kasi baka ang iba sa inyo, ayan, baka may sipon, sinisipon, nilalagnat, inuubo, baka tinatrangkaso, diba? Or kung anumang physical discomfort ang nararanasan ng iba. So, para hindi kayo umabot sa ganyang sitwasyon, make sure na araw-araw, binibigyan din nyo ng sarili ninyo ng pagkakataon na makahinga. Okay? Magpahinga at makapagmuni-muni, makapag-relax. Okay? Para lagi kayo on top of your health. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.